31. Kanina po ay binasa yung verse 1 to 22. Ngayon naman po ay basahin po natin yung 23 to 31. Judges chapter 16, verse 23 to 31. Ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay pinamagatan po ng The Life of Samson. Kaya kayo po ba'y kumain na? Kasi mahaba-haba po ito. May 20 years po siya nag-judge doon po sa Israel. Kaya tinatanong ko po kayo kung kayo po'y kumain na. Baka mamaya kayo po'y matumba na lang dyan. Okay? So nakita na po ba isang malakas at masaya, amen? Amen. Ako po sa verse 23, kayo po sa 24, sabay-sabay po tayo sa 31. Verse 23, Then the lords of the Philistines gathered them together for to offer a great sacrifice unto Dagon, their God, and to rejoice, for they said, Our God hath delivered Samson, our enemy, unto our hand. Verse 24, kayo po. And when the people saw him, they praised their God, for they said, Our God hath delivered in our hands our enemy, and the destroyer of our country, which slew many of us. And it came to pass, when their hearts were merry, that they said, Call for Samson, that he may make us sport. And they called for Samson out of the prison house, and he made them sport, and they set him between the pillars. 26. And Samson said unto the lad that held him by the hand, Suffer me that I may feel the pillars whereupon the house standeth, that I may lean upon them. Now the house was full of men and women, and all the lords of the Philistines were there, and there were upon the roof about 3,000 men and women that beheld while Samson made sport. Verse 28. And Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee. Only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my two eyes. And Samson took hold of the two middle pillars upon which the house stood, and on which it was borne up, of the one with his right hand, and of the other with his left. Verse 30. And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bowed himself with all his might, and the house fell upon the lords, and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew in his life. Verse 31, altogether ready we. Then his brethren and all the house of his father came down, and took him, and brought him up, and buried him between Zorah and Estaol, in the burying place of Manoah, his father, and he judged Israel 20 years. Tayo po lahat ay umuko, kumiki, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, tunay na napakabuti mo po sa amin. Yes. Patuloy po kayong gumagawa ng paraan upang maibigay ang aming pong mga pangangailangan. Tunay na ikaw po ay tapat at dakila, na hanggang sa panahon po ngayon, kayo po ay nagliligtas at tumatawag po kayo na mga magsusuko ng buhay. Yes. Salamat po aming Diyos sa kaligtasan na aming pong tinanggap sa iyo, sa katiyakan ng langit, buhay na walang hanggan. Salamat po aming Diyos sa lahat ng mga biyaya na aming pong tinatanggap at sa mga tatanggapin pa. Sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Suriin mo po ang aming pong puso't isipan. Kung meron po kayong nakikita ang anumang karumihan, kasamaan, kasalanan sa aming pong puso't isipan, pakalinisin mo po ito upang sa ganun po aming Ama, matanggap po namin na may kagalakan, maluwag sa aming pong puso ang inyong pong banal na salita. Salamat sa umagang ito. Dalangin ko po na ako po inyo pong itago pumuli sa inyo pong likuran. Wala akong ibang hinahangad kundi ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Dalangin ko po aming Diyos na sa bansang ito at hindi lang po dito kundi sa buong mundo na patuloy pong lumaganap ang inyong pong banal na salita at marami pa pong mga kaluluwa ang maligtas, tanggapin ang aming Panginoong Sus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. Malaya namin napapag-aralan ang inyong banal na salita. Salamat sa mga kapatiran na nandito po ngayon. Salamat po aming Diyos na kami po ay inyong pong tinutuwid
Yes. Kapag kami nagkakamali, sinasaway kapag mali ang aming pong ginagawa. Salamat, mayroon pong pagpapalo. Muli, aking ibinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, sa mapagpalang umaga po, Brother Edwin, paki-first muna. Off na rin. Mga kapatid, mga minamahal, bago po ako tumako, mahaba-haba po itong mensahe this morning. Amen. Last Sunday po, ako po'y tinabahan ko sa bawan, sa pag-awit. Kasi baga naman, sino ba yung nasa unahan ko? Nandun si Ma'am Edna, nandun si Sister Apple, tapos binidyohan pa yung aming pagkanta. Di pa napakinig yung boses ko. Okay, so this morning, the life of Samson, mga kapatid, mga minamahal, tatanungin ko po kayo, tunay kaya yung kasabihan na in every success of a man, there is a woman behind? Tunay kaya yun? Diba? So, kung tunay po kayo, kaya yun, ay tunay din kaya sa akin, kung tunay yun, maaaring tunay din na in every failure of a man, there is a woman behind. Pero, according to the Bible, in every success of every one of us, there is Jesus. Amen. Diba? It is the Lord who give us victory. Amen. So, ibig sabihin, yung kasabihan yon ay hindi po yung totoo. Diba? Sapagkat sabi nga po ng 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God who giveth us victory through Jesus Christ our Lord. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung meron man tayo na pagtatagumpayan, it is not true that there is a woman behind. Kasi minsan sinabi ko, kung yun ay tunay, ikukuha na ako ng maraming babae. More woman, more success. Diba? So, mali po yun. Okay? So, this morning, tingnan po natin the life of Samson. Una, the duty of Samson. Judges. Diyan natuloy eh. Talaga ako po sabihin na natin natandaan at nagkakamali. Binasa ko po. Dapat sana ako Joshua chapter 12. Ang aking babasahin sa aking devotion kaninang umaga. Ay ang aking po nabasa ay Judges chapter 12. Okay? So ating po tingnan ang ating pong Bible sa Judges chapter 13. Verse 5. Tingnan po natin una yung duty, yung tungkulin ni Samson. Nandiyan na ba kayo? Say amen? Amen. So sabi po dito, for lo thou shalt conceive and bear a son. So si Samson po, ang kanya pong nanay, siya po ay talagang barren or sabihin na natin baog. Pero dahil nga po niloob ng Panginoon na magkanak, so ito nga po naging anak ay si Samson. For lo thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head, for the child shall be a Nazarite unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistine. So ito po yung duty ni Samson, na iligtas ang Israel mula sa kanilang kaaway na Philistine. So ngayon po, this morning, titingnan po natin, nagampanan ba ng maayos ni Samson yung kanyang tungkulin doon sa Diyos, doon sa bansang Israel, na talagang ang bansang Israel ay iligtas. At sa ating pong buhay, tayo po ay meron din duty. Sana tingnan din po natin ang ating pong duty. Sapagkat sabi nga po ng Bible sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, tama ba? Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Sabi po doon, let us hear the conclusions of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Tayo po lahat, mga minamahal, ay meron po tayong duty or meron tayong tungkulin. Si Brother Rocky bilang tatay, meron siyang tungkulin bilang tatay. So ang mga anak ay meron tungkulin bilang anak. Kung ikaw ay nagtatrabaho, meron kang tungkulin bilang isang nagtatrabaho sa isang kumpanya. Kung ikaw ay nag-aaral, meron kang tungkulin bilang isang estudyante. So lahat po tayo ay meron pong tungkulin. Tayo bilang mga anak ng Diyos, meron po tayong tungkulin sa ating Diyos. At iyan po ay ating pong titingnan sa buhay po ni Samson, na paano ba niya pinerform or paano ba niya ginampanan, paano ba niya ginawa ang kanyang tungkulin. So sa kanyang pong tungkulin na ito, mga kapatid, mga minamahal, Samson failed to perform his duty well.
siya po ay talagang hindi po niya nagampanan ng maayos. At ganoon din po sa ating pong buhay. Sometimes, na hindi po natin magagampanan ng maayos ang ating tungkulin. Sapagkat tayo po ay meron pong kaaway. Meron tayong kaaway. At ang sabi nga po ng Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, Then they that all live godly in Christ Jesus will suffer persecution. So tayo po na namumuhay na maka-Diyos kay Kristo Jesus ay magkakaroon po tayo ng paghuhusig. And then sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 8, Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeketh whom he may devour. So meron po tayong kaaway. Kaya minsan tayo po ay sumasablay. Nagampanan natin na maayos yung ating tungkulin. So sa buhay po ni Samson, Samson failed to perform his duty well. Bakit? Una, tingnan po natin ang mga naging hadlang sa kanyang pagtupad sa kanyang tungkulin na iligtas ang bansang Israel. Judges chapter 14 verse 2 and 3. So mahaba po ito kasi life of Samson, 20 years. Kaya Kuya Ben, sana kumain ka ng marami. So verse 2 and 3, tinanong po niyo po Bible. And he came up and told his father and his mother and said, I have seen a woman in Timnath of the daughters of the Philistine. Now therefore get her for me to wife. So una po mga kapatid, and then verse 3, tingnan niyo po. Then his father and his mother said unto him, Is there never a woman among the daughters of thy brethren, or among all my people, that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistine? And Samson said unto his father, Get her for me, for she blessed me well. So mga kapatid, una, bakit hindi niya nagampanan ng maayos yung kanyang tungkulin? Because of wrong priority. Wrong priority. Inuna agad niya yung babae. At ang babae ito ay hindi naman ito yung babae na karapat-dapat sa kanya. At kaya nga sabi ng kanyang ama, wala bang mga babae dito sa iyong mga kapatid? Wala bang mga babae dito sa aking mga bayan, sa aking mga tauhan? So, it is wrong na talagang makipamatok doon sa hindi mananampalataya. So yun po yung unang dahilan. Bakit hindi po nagampanan? Wrong priority. Inisip agad ni Samson ay magkaroon ng asawa. Tulad sa ating panahon ngayon. Nag-aaral pa, wala na agad iniisip. Ang laki ng problema nila. Agad ang iniisip nila makapag-asawa. Nag-aaral pa yun. So wrong priority. Kung ikaw ay estudyante, unahin ang pag-aaral. Unahin ang pag-aaral. At ang pag-aasawa ay madali na. Kapag ikaw ay nakagraduate, nagkaroon ka ng magandang trabaho, babae na, lalapit sa'yo. Diba? So, unahin ang gawain ng Diyos. Unahin natin ang Diyos. Diba? So, huwag sana tayong magkaroon ng maling prioridad sa ating buhay. So, unahin talaga natin, una ay ang Diyos. Unahin natin ang Diyos, and then everything will be fine. Diba? So magiging maayos ang lahat sa atin kapag inuna natin ang Diyos. So yun po yung nakita po natin dito, wrong priority po si Samson. Inuna agad, ay tapos ang kukunin pa niya, ayun nga yung maling babae. Ano ba sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 16? Tingnan po natin ang ating pong Bible. 2 Corinthians chapter 5, verse 16. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. So huwag tayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Ito po ang utos sa atin ng ating Diyos, ng ating pong Panginoong Jesus. Huwag makipamatok. Kaya nga lamang, nakakita ng gwapo, nakakita ng maganda, nabulag. Ganun din po si Samson, nung nangyari kay Samson. Nakita maganda si Delilah. Diba? So nabulag si Samson, kaya ngayon nangyari tuloy, literal, na kinuha ng mga Philistine ang kanyang dalawang mata. So nandiyan na ba kayo? 2 Corinthians chapter 6, verse 14, Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness?
And what communion hath light with darkness? Kaya mga kabataan, yung mga single pa dito tulad ko, di ba? So sinasama ko ang aking sarili ha. So, ang ating pong pipiliin yung kapwa natin mananampalataya. Ang ating pong piliin yung maka-Diyos, yung tapat sa Diyos, at sigurado hindi ka iiyak. Di ba? Hindi ka sasaktan, hindi ka masasaktan. Kapag ang ating pinili ay maka-Diyos, yung talagang man-fearing God, na talagang tao na may takot sa Diyos. So yun po yung ating piliin. So ito po yung nais ng Diyos, huwag tayong makipamatok sa hindi mananampalataya. So ito po yung naging dahilan bakit hindi po nagampanan ni Samson na maayos ang kanyang tungkulin because of his wrong priority. Kaya mga kabataan, sana unahin natin ang ating Diyos at unahin nyo ang inyong pag-aaral, and then God will provide everything. Talagang gaganda ang buhay mo kapag ang Diyos, si Kristo, ang iyong inuna. So yun po yung una, hindi ko na po yung pakatatagalin pa sapagkat mahaba nga po ito. Pangalawa, Judges 16 verse 4. Judges 16 verse 4, tingnan niyo po yung Bible. So bakit hindi po nagampanan ni Samson na maayos ang kanyang tungkulin? Sabi po ng Judges 16 verse 4, and it came to pass afterward that he loved a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah. So ito po yung padalawang asawa na ni Samson. Padalwa. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, si Delilah ay unbeliever. So minahal po ni Samson ay wrong person. Wrong person. Nabasa naman po ninyo, di ba? Na talagang niloko ni Delilah si Samson. Si Delilah ay ginamit ng dyablo para si Samson ay may tali, para si Samson ay mawala ang kanyang lakas. Diba? Para si Samson ay talagang mabihag ng Philistine. So ginamit ng dyablo, ginamit ng Philistine si Delilah. So mga kapatid, mga minamahal, mag-ingat tayo sa ating pipiliin. Kaya nga mayroon pong kanta na ang bilin ni Pastor sa akin, mag-ingat sa babaeng pipiliin. Ang bilin ni Pastor sa akin, mag-ingat sa lalaking pipiliin. Mayroon pong awitin ganon, kung alam niyo po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kapag ang napili natin ay wrong person, ay talagang ito po ay magiging hadlang sa atin upang hindi po natin magampanan na maayos ang ating pong tungkulin. So lahat po tayo ay meron po tayo mga tungkulin na dapat gampanan. Una ay sa Diyos. Tungkulin sa Diyos. Pangalawa ay sa ating magulang. Pangalawa ay sa ating kapwa. Sa inyong mga asawa. Sa inyong mga anak. So yun po yung ating mga tungkulin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mag-ingat sa taong pipiliin. Mag-ingat. Sapagkat ito ay gagamitin ng kaaway upang tayo ay pabagsakin, upang tayo ay sirain. Kaya nga si Samson nabihag ng mga Philistine at nawala sa kanya ang kanyang dalawang mata. Amen? So yun po. And then next, Samson failed to perform his duty well because, sabi nga dito sa verse 4 pa rin, inibig niya si Delilah, isang babae na hindi karapat-dapat kay Samson. So because of his wrong passion. Ang nais ng Diyos sa atin ay talagang ibigin natin ang Diyos buong puso. So ibigin natin, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Pangalawa na lamang yung ating kapwa. Pangalawa na lamang po sila. Ibigin na talagang dapat naghahari sa ating puso yung pag-ibig. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kapag mali ang ating inibig, sa ating panahon ngayon, babagsak tayo. Kapag mali ang ating pag-ibig, hindi tayo magtatagumpay sa buhay natin. So ito po yung nangyari, bakit hindi po nagampanan ng maayos ni Samson ang kanyang tungkulin. Why he failed? Wrong priority, wrong person, wrong passion. Then next, tingnan po natin
Ano pa makikita po natin sa buhay po ni Samson? The disobedience of Samson, yung hindi po pagsunod ni Samson. Dahil sa hindi po niyang pagsunod, mga kapatid, mga minamahal, si Samson po ay nawala ang kanyang paningin, nawala ang kanyang strength, nawala ang kanyang kalayaan. He lost his sight, he lost his strength, he lost his sovereignty. Yun po ang naging bunga. Kaya mga kapatid, tatandaan po natin, in every sin, in every disobedience, there is chastisement, there is consequences. Kapag tayo po ay nagpatuloy sa paggawa ng mali, sa mga mali natin ginagawa, tatandaan po natin, there is consequences. There is chastisement. There is curse. So ito po yung sinasabi po ng Bible. Kaya nais nito sa atin bilang tayo pinubos na, pinatawad na tayo ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan, layuan natin, iwasan natin ang anumang uri ng kasalanan. Kaya tingnan niyo po yung ating pong Bible sa Judges 14, verse 1 to 4. The disobedience of Samson. So, tingnan po natin sa Judges 14, verses 1 to 4. And Samson went down to Timnath and saw a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. And he came up and told his father and his mother and said, I have seen a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. Now therefore get her for me to wife. Then his father and his mother said unto him, sinabi ng kanyang magulang sa kanya, is that never a woman among the daughters of thy brethren? Wala bang kang babae doon sa mga kapatid mo? Or among all my people that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines? And Samson said unto his father, get her for me, for she listened me well. Hindi mo lahat ng maganda ay mabuti. Di ba? So mga kapatid, ito po yung disobedience ni Samson. Hindi niya sinunod ang kanyang magulang. Kaya mga kapatid, sa hindi po natin pagsunod, mga anak, makinig po kayo ha. Sa lahat sa atin, kung magkakaroon po tayo ng disobedience at kung tayo po magpapatuloy sa kasalanan, there is consequences. There is chastisement. There is curse. Tatandaan po natin ang ating pong Diyos ay namamalo, ang ating pong Diyos ay nagpaparusa. Katulad na lamang po ng aking sinabi sa inyo kanina, diba, meron tayong kapatid na sinasaway na, ayaw talagang makinig, at talagang nagpapatuloy na sa bahay-sampahan niya, pero cellphone ng cellphone. So, anong nangyari sa kanya? So, siya po ay pinalo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin ang pagpapalo na ginawa ng Diyos kay Samson. Judges 16. Tingnan po ninyo ang inyong Bible sa Judges 16 verse 21. Judges 16 verse 21. But the Philistines took him. Kinuha ng mga taga-Philistines si Samson and put out his eyes. Binugot ng mga Philistine ang kanyang mga mata. Nabulag po si Samson. Ito po ang naging bunga ng pagsuway ni Samson. Ito po ang naging bunga ng kanyang pong kasalanan na ginawa. So, kinuha, he lost his sight, he lost his strength, nawala ang kanyang lakas. Kaya kung bakit siya po ay naigapos ng mga taga-Philistine, sapagkat pinakinggan nga ni Samson si Delilah. Diba? Talagang hinimok ni Delilah si Samson, sabihin mo sa akin, saan nanggagaling ang iyong lakas? So sinabi ni Samson, buong puso na sinabi, nakupitin mo yung aking buhok. Diba? So yun nga, nung mangyari, ay talagang nawala ang kanyang lakas. So mga kapatid, mga minamahal, huwag na po tayong susubay sa mga utos ng ating Diyos. Huwag tayong susuway mga anak sa ating magulang. Sapagkat there is consequences, there is chastisement, there is curse. So nawala, Samson lost his sight, Samson lost his strength, Samson lost his sovereignty. Tingnan niyo po, verse 21 pa rin, anong nangyari kay Samson? And brought him down to Gaza and bound him. Itinali si Samson with fetters of brass, and he did bring in the prison house
na si Samson po ay ikinulong pa. Kaya mga kapatid, maging seryoso po tayo sa ating pagsunod sa mga utos ng Diyos. Maging seryoso po tayo sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Maging seryoso po tayo sa ministry ng ating Panginoon. Huwag natin itong baliwalain. Sapagkat kapag ito'y ating pong pinaliwala, sinuway natin, sinunod natin ang ating sariling kagustuhan, there is consequences. Papaluin po tayo. Kaya mga kapatid, much better na talagang tayo po'y sumunod na lamang. So nakita po natin dito yung kanyang pong hindi pagsunod sa kanyang magulang, hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan po ninyo, ang kalooban sa atin ng ating Diyos ay yung kapwa natin mananampalataya. Huwag makikipamatok sa hindi mananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya lang talagang kapag puso pinairal ng mga kabataan ngayon, kahit sino, sabi nga, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Di ba? Hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. So ito po yung nangyari kay Samson. Hinamak ang kanyang magulang, masunod lamang ang kanyang sariling kagustuhan. Talagang hindi nakinig. So maraming kabataan ngayon, talagang sinusunod yung puso, sinusunod ang sariling kagustuhan. So anong nangyari sa kanilang buhay ngayon? Di ba? Maraming mga kabataan ngayon hindi nakatapos sa pag-aaral. Maraming kabataan ngayon na talagang hindi naabot ang kanilang pangarap sa kanilang buhay. So anong nangyari? Mahirap, bata pa lamang, may anak na, may pitbit, meron ng pitbit na anak. Mga 16 years old, 18 years old, 20 years old, hindi na nag-aaral. Bakit? Meron ng alagang anak. Kaya mga kapatid, mga minamahal, lagi nating sundin ang utos ng Diyos, sundin ang ating mga magulang. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So gusto nyo umaba yung buhay, sumunod sa utos ng Diyos, sumunod sa magulang. Eh mga anak ngayon talagang sumasagot pa eh. Kapag pinagsasabihan ng magulang, ang mga anak, sasagot pa yan. Ang dami pang alibay, ang dami pang excuses, ang dami pang dahilan. Kaya talagang nakakalungkot yung kalagayan ng ating panahon ngayon. So sabi nga, ay nawawala na yung magandang asal, nawawala na yung magandang pag-uugali. So, hindi ho maganda kung talagang ang mga anak ay sasagot. Buksan na niyo pong Bible sa Ephesians chapter 6, verse 1 and 2. Ephesians chapter 6, verse 1 and 2. So, malinaw naman po sinabi dito. Kaya lamang minsan, katulad ni Samson, siya yung nasunod. Inutusan pa nga ni Samson na kanyang magulang eh. Get thee for her. Diba? Ang tindi ni Samson, kunin mo siya para sa akin. Para maging asawa ko. O nandiyan na ba kayo? Say amen. Amen. So Ephesians chapter 6 verse 1 and 2. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mga anak nga, pakirecite nga ito. Ready? Go. Children, obey your parents. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. So ito po yung unang utos ng Diyos na mayroon pong pangako, that it may be with thee, and thou mayest live long on the earth, upang ikaw ay humabang buhay. Ano nangyari kay Samson? Maiksi ang naging buhay ni Samson. Maiksi lang. Diba? Dahil nga sa hindi niya pagsunod sa kanyang magulang. Dahil sa kanyang kawalan ng galang. Maraming mga kabataan ngayon, nawawalan na ng respeto, nawawalan na ng paggalang sa magulang. Ang gusto nila, agad ay may bigay yung kanilang hinihingi. Yun ang gusto ng mga kabataan ngayon. Kapag humingi sa magulang, agad ay talaga nag-aapura, nagmamadali, utusan mo naman. Di ba? Kapag inutusan ng mga kabataan ngayon, ng mga anak ngayon, wait lang, sandali lang, matatapos na ito, mamaya na. Yan ang sagot ng mga kabataan. Pero kapag may kailangan sa magulang, inaapura magulang, nagagalit sa magulang.
So ito ang problema ng ating panahon. Ang sama ng ugali ng mga anak. Baguhin po natin ang ating pag-ugali. Sapagkat kapag hindi na bago ang ating pag-ugali, kapag hindi tayo sumunod sa ating magulang, so there is curse, there is consequences, there is chastisement. Kaya nga doon po sa Lemery, meron talaga po doon kabataan, siniraan ang kanyang tatay sa kanyang nanay. So siya'y nag-aaral. Ang kanyang nanay ay nasa abroad. Ang kanyang kasama niya dito sa Pilipinas ay ang kanyang tatay. So siniraan. Kung bakit nagkahiwalay ay dahil sa paninira. So ano nangyari dito sa batang babae ito? Umiksi ang buhay. Siya ay nabangga, na-disgrasya. Nandun lang siya sa waiting shed. Nag-aabang, naghihintay na masasakyan. Pero dahil merong mabilis na sasakyan na parating, bumangga doon sa waiting shed at ang batang ito ay namatay. So, umigsi ang buhay. Kaya mga anak, mga kabataan na nandirito, sa ating lahat, tayo po ay patuloy na sumunod sa mga utos ng Diyos. Huwag na huwag tayong susuway. Wala tayong laban sa Diyos. Wala. Sapagkat wala tayong kapangyarihan, tayo'y tao lamang. Ang Diyos lamang. Sabi nga ng Panginoon Jesus, all power is given unto me in heaven and in earth. So tanging si Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang ating Diyos. Kaya sino tayo para sumuway at hindi sumunod sa kanyang mga utos? Sino tayo? Kaya mga kapatid, mga minamahal, much better. It is better to obey. Sabi nga ni Apostol Pedro, we ought to obey God rather than men. Masusunod kami sa Diyos kaysa sa tao. So yun po nangyari, the disobedience of Samson. And then, tinan po natin ang verse 4 to 6 ng Judges 16, 4 to 6. Judges 16, verse 4 to 6. Ito po, si Brother Edwin po nag-request po nito eh. Matagal na po ito nire-request sa akin ni Brother Edwin eh. Na i-preach ko itong buhay ni Samson. Kaya pinili ko na lang yung title dito, The Life of Samson, hindi ho Samson and Delilah. Diba? So, bakit naman kung Samson and Delilah? So, kaya The Life of Samson. So, nandiyan na ba ka sa 16 verse 4 to 6? So, tinan po natin, the deceiver. Verse 4, and it came to pass afterward that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah, and the lords of the Philistines came up unto her, and said unto her, entice him, and see wherein his great strength lieth. Kayain mo si Samson. Hanapin mo, tanungin mo si Samson, saan ba nanggagaling? Nagmumula ang kanyang lakas. So yun na po, the deceiver in the life of Samson. Ginamit ng Diablo, ginamit ng Philistine, si Delilah upang si Samson ay talagang manghina. Upang si Samson ay madaya, maloko, maisahan. So sa ating pong buhay, hindi po tayo exempted sa mga manloloko. Marami pong scammer ngayon. Marami. Na kahit tayo po yung mga anak na ng Diyos, darating sa ating pong buhay na tayo po ay madadaya. Amen po ba? Darating sa ating buhay. At ngayon, ang nais ko pong sabihin sa inyo, kung ayaw nyo po na kayo maloko, ayaw nyo kayo madinggoy, ayaw nyo kayo madaya, maisahan ng ating kaaway na Diablo. So huwag po natin pabayaan ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi nga po sa Hosea chapter 4 verses, my people are destroyed because of lack of knowledge. Maraming tao ang nasisira ang buhay, maraming tao na dadaya sapagkat nagkukulang sa pag-aaral, pakikinig na salita ng Diyos. So nagkukulang sila sa kaalaman na galing sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, kung ayaw po kayo po'y madadaya, mag-aaral po lagi ng salita ng Diyos at kayo po ay manalangin. Ang sabi ng Panginoon Jesus sa Matthew 26 verse 41, diba?
Watch and pray that ye enter not into temptations. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Na tayo'y magpuyat at manalangin upang tayo po ay malayo sa tukso. Ang tukso, ang dyablo ay mandaraya. Ang tukso, ang dyablo ay isang sinungaling. Ang dyablo ay hindi yan magpapakita sa atin na may sungay. Kasi kapag nakita mo may sungay, ang tendency, tatakbo ka na, lalayo ka na. Kaya ang gagawin ng dyablo, siya'y magpapakita sa iyo ng isang macho, guwapo. Ang gagawin ng dyablo ay magpapakita sa iyo ng isang maganda, sexy. Kasi hindi tayo madadaya kung ang dyablo ay magpapakita sa atin na pangit siya. So ito po yung ginawa ng kaaway kay Samson. Pinainan si Samson ng isang napakagandang babae na ang pangalan ay Delilah. Why, Delilah. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, talagang tayo hindi po exempted dito. Sapagkat nandito tayo sa mundong ito. Nandito ang ating kaaway na dyablo. Kaya kung ayaw mo masira ang buhay mo, ayaw mo madaya, lagi nating basahin at pakinggan ang salita ng Diyos. Huwag nating pabayaan ang pagsamba. Tingnan niyo po, yung mga lumalayo na, yung mga hindi nagpapatuloy sa pagsamba, nadadaya na sila ng kaaway. Nadadaya na sila ng kaaway. Sapagkat isang purpose ng ating kaaway, yung huwag tayong nagamit sa gawain ng Diyos. Ayaw ng dyablo na ikaw ay nandito sa bahay ng Panginoon. Ayaw ng dyablo na ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ayaw ng dyablo na ikaw ay nananalangin. Ayaw ng dyablo na ikaw ay nagbibigay para sa gawain ng Panginoon. So ay tinuturo sa atin ng dyablo na maging madamot. Yun ang nais ng dyablo. Maganda ba yung madamot? Di ba hindi? So ayaw ng dyablo na nagbibigay ka sa gawain. Ayaw ng dyablo na ikaw ay nag-aakay ng kaluluwa. Ayaw ng dyablo na ikaw nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ayaw niya yan. Namin po ba? Kaya maraming Kristiyano na ngayon ang nadaya. At ang nakakalungkot, maraming Kristiyano ngayon, member ng INC. Member na ng INC ngayon, mga Kristiyano. Pastor, ano yung INC? I did crush. Diba? Joke lang yun, joke. So, tuloy naman marami naman, lahat naman ng tao, diba? Anong kailangan ng tao? Pera. Kaya maraming tao ngayon, member ng INC. Diba? So yun naman talaga yung unang problema ng tao lagi ngayon. Tanungin mo, anong problema mo? Pera, wala akong pera. Diba? Pero ako, sasabihin ko sa inyo, hindi ako takot maubusan o mawalan ng pera. Sapagkat, every time na ako'y wala ng pera sa aking pulsa, God will provide. Yan pa ang padalaga ng Panginoon sa akin. Kasi magugutom daw ako. Ayaw ng Panginoon ako'y magutom. At meron akong motor na ginagasan. Yun yun. Kaya talaga ang Panginoon, alam ng Panginoon kapag wala na akong pera. So kaya siya ay nagbibigay agad. So yun po mga kapatid, mga minamahal, the deceiver in the life of Samson. The devil, the Philistine, uses Delilah to deceive Samson, to destroy Samson, to drudge Samson. So ginamit ng dyablo, ginamit ng Philistine, si Delilah upang si Samson ay lokohin, dayain, mapihag, maging alipin, mawala ng paningin, mawala ng lakas, mawala ng kalayaan. So yun po ang nangyari. Kaya mga kapatid, mag-ingat. Mag-ingat sa ating buhay. So lagi tayong makinig ng salita ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ikay madaya. So buksan natin ang ating pong Bible sa James chapter 1, verse 5. James chapter 1, verse 5. Kaya mga kapatid, kung ayaw mong madaya ng kaaway, ayaw mong ikaw ay ma-scam, ang sabi po dito sa James chapter 1, verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Amen. So kapag nagpe-pray, humingi tayo sa Diyos ng wisdom. Humingi lagi ng wisdom.
Kaya lamang ito nga ang problema, laging material na bagay na lamang ang hinihingi ng maraming tao ngayon sa Diyos. Kaya ang Panginoon, hindi po Panginoon, pahingi noon. Di ba? Hindi ng Panginoon, kundi pahingi noon. Yan na po ang ating Diyos sa ibang tao. Kasi lalapit lang sila sa Panginoon kapag mayroong kailangan. Lalapit lang sila sa Panginoon kapag mayroong problema. Di ba? So dapat ang Diyos ay laging nilalapitan. Laging unahin ang Panginoon. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang Panginoon ang unahin, hindi siya pangalawa, hindi siya pangatlo, hindi siya panghuli. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Ang Diyos, ang sabi doon, all these things shall be added unto you. So, ibibigay sa atin ng Diyos yung mga katagumpayan sa buhay natin kung siya po ay ating unahin. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Nagagawa ba natin na maayos ang ating tungkulin? O baka tayo po'y naiisahan na ng ating kaaway na dyablo? O baka mayroon na rin dinayla sa ating buhay? Diba? Tama po ba? Sana walang dinayla, walang maging dinayla sa ating pong buhay. So mga kapatid, mga minamahal, the deceiver in the life of Samson. Then next, the death of Samson. Judges 16 verse 30. Judges 16 verse 30. Tingnan po natin ang Judges 16 verse 30. And Samson said, "Let me die with the Philistines." And he bowed himself with all his might, and the house fell upon the lords and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew in his life. So the death of Samson. So mga kapatid, mga minamahal, mas marami po yung kanyang natalong Philistine o napatay na Philistine sa kanyang kamatayan. Nung buhay pa siya, ang kanyang po napapatay ay 3,000 men. Yun po yung kanyang napapatay ng mga Philistine. At nung siya kanyang kamatayan, ang namatay ng mga Philistine ay 30,000 men. 30 men. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Judges 14 verse 19. 30 men lang pala ang kanyang napatay nung siya po ay nabubuhay pa. Judges 14 verse 19. Tingnan po ninyo ang inyong pong Bible sa verse 19. And the Spirit of the Lord came upon him, and he went down to Ashkelon and slew 30 men. So yung siya ay buhay pa, 30 men. At nung siya po ay sa kanyang kamatayan, 3,000 Philistine. So, mas naging matagumpay ang kanyang kamatayan kaysa nung siya po ay nabubuhay pa. So, ito po ang nangyari po sa buhay po ni Samson. Na talagang nakakalungkot. Pero isang maganda po sa kanyang pong buhay na talagang at the last second na kanyang buhay, siya po'y nagamit ng Panginoon. At the last second na kanyang buhay, siya po'y nagtagumpay. Si Samson. Nagkaroon po siya ng katagumpayan. Pero nakakalungkot sa ating pong panahon ngayon, maraming Kristyano na sa kahuli-hulihang sandali ng kanilang buhay, hindi man lamang nagamit sa gawain ng Panginoon. Maraming Kristyano na ngayon backslider. Maraming Kristyano ngayon tumalikod na sa paglilingkod. Iniwan na ang gawain. Hanggang sa sila'y namatay, ay hindi na sila nagamit pa. Sana sa ating pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, huwag na nating talikuran pa. Huwag na nating pabayaan pa yung ating paglilingkod. Sabi nga ni Apostol Pablo, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Sa buhay ni Pablo, simula nang siya'y maligtas, ay talagang ang buhay ni Pablo ay naging kagamit-gamit
sa gawain ng Panginoon, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, ito po ay isang napakagandang privilege. Pribilehiyo po na tayo nagagamit sa gawain ng Diyos ni Kristo. It is not a burden. Hindi po ito pabigat. Hindi po ito talagang yung masama. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, isipin po natin, pribilehiyo ito sapagkat kapag tayo nagiging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon, tayo ay kanyang pagpapalain. Di ba? So, God blessed us more. So, He will bless us more. Pagpapalain po tayo ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, I pray, huwag pabayaan ang paglilingkod. Huwag pabayaan ang ministry. Wala pa akong narinig na testimony, patotoo, na talagang na sila'y naghirap nung sila'y naglingkod. Wala. Na sila'y nagutom nung sila'y naglingkod. Wala. Nung sila po ay talaga naglingkod sa Diyos kay Kristo, mas lalong pinagpala ang kanilang buhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana hanggang sa ating kamatayan, manatili po tayo naglilingkod kay Kristo. Amen po ba? So, hindi natin pwede sabihin sa kanan, Pastor, madami pa akong gagawin eh. Yun po yung laging sinasabi ng maraming Kristiyano. Saka na, Pastor, saka na. Laging saka na. Tandaan po natin, hindi natin alam ang araw ng bukas. Right. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Hindi natin alam, walang nakakaalam. Kaya habang may buhay pa, habang may lakas pa, ipagamit na natin ito sa Panginoon. So yun po mga kapatid, mga minamahal, the death of Samson, mas higit siyang nagtagumpay sa kanyang kamatayan kaysa nung siya po ay nabubuhay pa. Sapagkat 30 men lamang ang kanyang napatay na Philistine nung siya'y buhay pa, at nung siya po ay sa kanyang kamatayan, 3,000 men. Tingnan po natin sa Judges 16:27. Judges 16:27. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Amen. So verse 27, now the house was full of men and women, and all the lords of the Philistines were there, and there were upon the roof about 3,000 men and women. So nung si Samson po ay nag-pray na sa Panginoon, nakatali ang kanyang mga kamay. Diba? Parang ito pong posting ito eh. Ito po yung posting na giniba ni Samson eh. Talagang hinawakan ni Samson at talagang lumindol, umuga ang buong kabahayan. So hindi ba naman nanawagano? So talagang bumagsak yung poste, dalawang poste po yun. At nung may tumba na po yun ni Samson, bumagsak ang buong sambahayan o yung buong kabahayan. So hindi man lamang nakaalis yung mga taga-Philistine. Kaya 3,000 men were slew at his death. 3,000 po mga Filisteo or Philistine ang namatay sa kamatayan ni Samson. Na sa kanyang kamatayan, salamat, nagampanan po ni Samson ang kanyang tungkulin. Sapagkat ang kanyang tungkulin to deliver the Israel out of the hand of the Philistine. Yun po yung kanyang tungkulin. Kaya sana mga kapatid, sa ating po, hanggang sa kamatayan po natin, sana magampanan po natin na maayos ang ating pong tungkulin. So then, last mga kapatid, that disappointment. So, sa kanyang pong buhay, nagkaroon po siya ng kabiguan. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Judges 16:21. Judges 16:21. But the Philistines took him. So yan na nga po, nabihag po ng Philistine si Samson and put out his eyes. So ito po yung naging kabiguan ni Samson. Kaya sa ating pong buhay, hindi po tayo smooth sailing. Na porket tayo Kristiyano na, tinanggap natin si Kristo sa ating puso, hindi ko laging smooth sailing yung ating dadanasin. So habang nandito po tayo sa mundo, minsan daranas po tayo ng
kabiguan. Bakit? Sapagkat tayo nga po ay nadadaya ng ating kaaway. Tayo po ay nakakagawa ng isang bagay na mali. Nagkakaroon tayo ng mga desisyon sa buhay natin na hindi maganda o isang maling desisyon ang ating nagagawa. Kung bakit tayo po ay daranas ng kabiguan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mag-ingat. So, ganun pa man sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, so si Samson sa kanyang kamatayan, siya po ay naging matagumpay. So nagtagumpay siya, hindi dahil sa kanyang lakas. Ang katagumpayan, ito po, ang sabi nga po ng Bible sa Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So si Kristo ang nagbibigay sa atin ng lakas, si Kristo ang ating Diyos ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Kaya hindi po yung in every success, there is a woman behind. Kung mayroon kang kapartner sa buhay, salamat. Sila po ay helpmate. Di ba? Helpmate sila. So, buksan natin ang ating pong Bible sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Last, dito na po tayo magtapos. 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Kanina, nabanggit ko na po yung 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, which giveth us victory through Jesus Christ our Lord. And then 2 Corinthians chapter 2 verse 14. 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Nandiyan na ba kayo sa amen? Amen. Verse 14, ang sabi po dito, Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph. Sino yung dahilan ng ating tagumpay? Ang Diyos. Diba? Causes us to triumph in Christ sa pamamagitan ni Kristo and make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. Amen. So, hindi po totoo yung kasabihan na in every success of a man, there is a woman behind. So mga kapatid, to God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po ay umuko, pumigit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa langit. Nawa ang buhay po ni Samson ay naging hamon sa amin. Na sana sa aming pong buhay, magkaroon po kami ng right priority. Sana talagang ipaunawa mo po sa amin ang mga bagay na dapat po namin unahin. Sapagkat minsan, ito po yung katotohanan na ninineglect po ng maraming Kristiyano ang kanilang priority. Malinaw naman po na nakasulat sa inyong pong banal na salita at ipinag-utos ng aming pong Panginoong Hesus na dapat naming unahin sa aming buhay walang iba kundi kayo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin namin ang inyong pong gawain. Hindi ang mga bagay sa mundo nito. Nakakalungkot sa aming pong panahon ngayon. Mali na ang priority ng maraming Kristiyano. Mas inuuna nila ang mga makamundong bagay sa mundong ito. Mas inuuna nila ang kanilang sarili. Napakaganda ng iyong pangako sa amin. Kung unahin ka namin sa aming pong buhay, all these things shall be added unto us. Nandoon ang iyong pangako na bibigyan mo kami ng katagumpayan. Nandoon ang iyong pangako na talagang all these things, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay mo sa amin. Sana sa aming pong buhay, lagi namin alalahanin ang iyong pong mga kautusan, ang iyong kalooban, ang iyong mga tagubilin. Sana patuloy mo pong ipaunawa sa amin ang iyong pong kalooban. Dalangin po namin ang aming Diyos sa umagang ito. Ang mga kapatiran po namin na nanlalamig, ipuin mo po sila, ipuin mo po ang kanila pong puso. Ibalik mo po, ilagay mo po sa kanila pong puso ang init na muli ay ikaw ay kanilang paglingkuran. Salamat po sa umagang ito sa mga kapatiran na nandirito ngayon.
Habang ang lahat ay nakayukot na kapikit. Kapatid, nangusap ba sa iyo ang salita ng Panginoon? Kung nangusap sa iyo ang salita ng Panginoon, maaari mo pang itaas ang iyong kanang kamay, nais kita isama sa panalangin. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Kapatid, meron ka bang nais ilapit ngayon sa Panginoon? This morning, magkakaroon po tayo ng 2 minutes prayer, sariling panalangin. Kung meron po kayong nais ilapit sa Panginoon, meron kayong nais hilingin sa Panginoon, nangusap sa iyo ang salita ng Panginoon, meron ka nais hilingin ng tawad sa Panginoon, magkakaroon po tayo ngayon this morning ng 2 minutong pansariling panalangin. Simula na po ngayon. Sige po, tayo po ay manalangin.